Ika-67 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin silang tatlo sa lalaking may nakaakbay na dalawang babae habang tahimik na inoobserbahan ang kilos nito. Kapansin-pansin ang pagiging kampante ng lalaki na tila wala itong pakialam sa mga tinging ipinupukol sa kanya. May naiinis na mukha ang babaeng ito habang nakakunot ang noo at nagsabi, "Ha?" Sabi nila, mahirap talagang alisin ang nakasanayang ugali, hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo at may iba ka na namang babaeng kasama. Dahan-daang tumingin sa kanya ang lalaki at maging ang babaeng inaakbayan nito ay napalingon din. May pagmamaliit at pangungutya sa tingin ng lalaki habang bahagyang nakangisi at sinasabi, "Ha? Nagseselos ka ba, kahit nagpapanggap ka ring babae? Huwag kang mag-alala, laging bukas ang mga bisig ko para sa iyo, junior sister." Sa sandaling marinig yun, napatayo ang babae at halos tumindig ang kanyang balahibo sa matinding inis. Mahigpit niyang naikayam ang kanyang mga kamao habang namumula sa galit ang kanyang mukha bago malakas na sumigaw, "Ano? Baliw kang hinayupak." Mula sa likuran nito ay biglang nagsalita ang second young master sa kalmado ngunit mabigat na tinig. "Tama na, Junior. Hindi magandang tingnan ang mga alagad ng Divine Sect na nag-aaway-away sa isa't isa." Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa sixth young master at muling nagsalita. "At ikaw naman, sixth brother, nabalitaan kong naka-house arrest ka dahil sa mga problema mo sa kababaihan." Napasalubong ang kanyang mga kilay at bahagyang tumigas ang kanyang ekspresyon habang nagpapatuloy sa pagsasalita. "Umaasa akong matututo kang magpigil ng sarili. Malapit na ang Divine Sect Tournament. Kaya umasta ka naman bilang isang tunay na miyembro ng Divine Sect." May pagmamataas na tingin ng sixth young master at tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Tila wala siyang balak magpakita ng paggalang habang nakataas ng bahagya ang kanyang baba. Pagkatapos ay sinabi niya, "Minsan talaga hindi ko matukoy kung kabilang ka ba sa orthodox path o sa demonic path, senior." Biglang tumilim ang tingin ng second young master at kapansin-pansin ang bahagyang pagkainis sa kanyang mukha habang nagsasalita. "Dahil ba yun sa dugong kung saan-saan mo lang dinala rito?" Ilang sandali pa ay makikita ang babaeng kasama ng second young master na walang pag-aatubiling itinapat ang kanyang espada sa sixth young master. Malamig ang kanyang mga mata habang naiinis na nagsabi, "Sixth brother. Malinaw na samobra ka na. Kung ayaw mong gumugol ng ilang araw sa pagpapagaling ng mga sugat mo, humingi ka ng tawad kay second senior." Nakatutok ang matalim na espada nito sa leeg ng sixth young master at tila handang kumilos anumang oras. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang mga daliri ng sixth young master na unti-unting tumigas habang naglitawan ang mga ugat sa kanyang balat. Nagsimulang maglabasan ng enerhiya mula sa kanyang katawan at agad siyang natawa. "Hihihi, dahil ba sinabi ni fourth sister na dapat akong humingi ng tawad? Obligado na akong gawin yon." Unti-unti ring lumitaw ang kanyang matutulis na mga kuko habang nababalutan ng pulang enerhiya ang mga ito. Nakakatakot ang aura na inilalabas niya habang sinasabi, "Makinig kang mabuti, Jiang Chumon." Nanlaki ang mga mata ni Jiang Chumon at bahagya pa itong natigilan sa kanyang nasaksihan. Hindi niya maiwasang mapaisip habang nakatitig sa kamay ng kalaban. Ang lintik na ito, kailan pa niya natutunan ang Dragon Hand? Patuloy na naglalabas ng pulang aura ang sixth young master habang nakatitig kay Jiang Chumon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang espadang nakatutok sa kanyang leeg at may pang-aasar ng ngiti na sinabi, "Hindi mo na ako maaaring sendakan gaya ng dati." Masama ang kanyang tingin habang humahalaklak na tila lubos na natutuwa sa sitwasyon. Naglabasan din ang aura ng second young master at agad na bumigat ang pakiramdam sa paligid. Mariin siyang nakatitig habang naiinis na nagsabi, "Mukhang may bago kang natutunang martial art, sixth brother. Kung gusto mong subukan ang lakas nito laban sa aking five elements palm." Makikita ang sinag ng enerhiyang pinakawalan ng second young master patungo sa mukha ng sixth young master habang hindi man lang inaalis ang kanyang tingin dito. "Hindi ako tatanggi." Seryoso ang kanyang mukha habang patuloy na nag-iipon ng enerhiya sa kanyang kamay at unti-unting lumalakas ang pressure na kanyang inilalabas. Napangisi naman ng sixth young master habang tahimik na sinusukat ang lakas ng nasa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang mapaisip, anong klaseng halimaw ito? Lalo pang lumalim ang kanyang internal energy. Nalampasan pa nito ang talento ng eldest senior. Para sa isang mestizo, kahanga-hanga.
Habang pinapawi ang enerhiya sa kanyang kamay upang hindi na lumala pa ang sitwasyon, malakas siyang tumawa at nagsabi, "Hahaha. Paano mangyayari yon?" Dagdag pa niya habang ibinubuka ang kanyang mga kamay na parang walang nangyari. "Masaya lang akong makita muli ang aking mga kapwa-disipulo matapos ang napakahabang panahon. Kaya nagbiro lang ako ng kaunti." Ibinalik na rin ni Jiang Chumon ang kanyang espada ngunit nanatiling matalim ang kanyang tingin sa Sixth Young Master. Halatang hindi siya kumbinsido sa paliwanag nito. Samantala, nanginginig sa galit ang isa sa mga babae at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Ano, biro lang yun?" Dagdag pa nito habang nakaturo sa Sixth Young Master. "Gumamit ka ng demonic arts laban kay Fourth Sister at tinatawag mo yung biro lamang?" Agad naman siyang pinatigil ni Jiang Chumon sa pamamagitan ng isang tingin at seryosong sinabi. "Tama na, Junior. Ang demonic arts ay lehitimong martial arts din ng Divine Sect." Nagulat ang babae at agad na napalingon sa kanya. Bakas sa kanyang mukha ang hindi pagsang-ayon habang sumasagot. "Sister." Pero kahit na, agad ding nagsalita ang Second Young Master sa kalmadong tinig. "Tama si Fourth. Ang demonic arts ay bahagi rin ng martial arts ng Divine Sect." Agad na nagkaroon ng seryosong tingin ang dalawang babae habang tahimik na nakatingin sa kanya at nakikinig. Muling sinabi ng Second Young Master sa dalawa, iniiwasan lamang ng karamihan ang pag-aaral nito dahil madalas nitong binabago at sinisira ang likas na ugali ng gumagamit. Ngunit kung ganap itong mapag-aaralan at makokontrol, maaari itong maging malaking lakas para sa Divine Sect. Kaya iginagalang ko ang naging pasya ni Sixth Brother. Seryoso pa rin ang kanyang tingin habang nagpapatuloy. "Umaasa akong maayos ninyo ang inyong mga hindi pagkakaunawaan sa Divine Sect Tournament." Walang sino man ang agad na nagsalita pagkatapos noon. Tahimik lamang na nagkatitigan ng dalawang grupo habang mabigat ang tensyong namamayani sa pagitan nila. Samantala, sinabi ng Sixth Brother sa kanyang isip habang nakatingin sa Second Young Master, "Iniisip ko kung hanggang kailan mo mapapanatili ang mayabang mong pag-uugali." Habang papaalis na sila, sinabi pa ng Sixth Brother nang may bahagyang ngiti sa labi. "Mauuna na ako. Sa susunod, sana ay makita kita nang wala ang mga babaeng kapatid natin." Ngumisi siya nang may pang-aasar at dagdag pa, "Kapag wala na sila sa paligid, bibigyan kita ng nararapat na pagtanggap." Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy na siya sa paglalakad at tuluyang tinalikuran ang grupo. Naiinis na itinuro ng babae ang Sixth Young Master ngunit hindi siya makahanap ng anumang maisasagot. Kitang-kita ang pagkainis sa kanyang mukha habang pinagmamasdan itong lumalayo. Pagkatapos noon ay tahimik na kinuha ng Second Young Master ang tasa ng alak sa mesa. Dahan-dahan niya itong ininom habang malalim ang iniisip. Sixth Disciple, Ji Hanpei. Dagdag pa niya sa isip habang naaalala ang mayabang nitong tindig at ugali. Isa siya sa mga nagmula sa dakilang pamilya ng Demonic Path at apo ni Elder Ji ng Council of Elders. Bagamat palagi siyang nasasangkot sa mga problema tungkol sa kababaihan. Ang kanyang katayuan bilang disipulo ng cult leader at ang prestihiyo ng kanyang lolo ay laging nagreresulta sa magaang kaparusahan. Maaaring isipin ng iba na simpleng kayabangan lamang ito ng isang pinal-ayaw na anak mayaman, ngunit sa totoo lang, hindi lamang si Sixth Brother ang may ganitong mapang-ipang ugali. Dagdag pa niya habang dahan-daang umiikot ang tasa sa kanyang kamay. "Hindi tulad ko na nagmula sa labas at nakakuha ng atensyon ng cult leader, ang iba ko pang mga kapatid na disipulo ay lumaki mismo sa loob ng Divine Sect. Magkakaiba man ang kanilang antas at personalidad, lahat sila ay nangangarap ng isang kaayusang nakabatay sa kapangyarihan." Seryoso siyang nakatingin sa tasa ng alak habang malalim na nag-iisip. Ngunit kung nais ng Divine Sect na pamunuan ang mundo, hindi uubra ang ganoong pamamaraan. Pagkatapos ay tahimik siyang pumikit at sandaling nagmuni-muni. Naalala niya ang sinabi ng Master ni Rime na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. "Patayin mo ang disipulo ni Choil at susuportahan kitang maging cult leader." Ibinukas niya ang kanyang mga mata at mas tumilim pa ang kanyang tingin. Ang mundong pangarap ko para sa Divine Sect, hindi na niya naituloy ang iniisip at tahimik na tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Tila may mabigat siyang pasyang unti-unting binubuo sa kanyang isip. Napatingin naman sa kanya ang dalawang babae habang tahimik na inoobserbahan ang kanyang kilos. Halatang nagtataka sila kung ano ang laman ng isip ng Second Young Master matapos ang mahabang katahimikan nito.
Pagkatapos ay kalmadong nagsalita ang second young master. Chumon, Zoe, gaya ng nakita ninyo kay Sixth Brother, lahat ay lalo pang lumalakas bilang paghahanda sa Divine Sect Tournament. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin sa kanilang dalawa at tila sinisigurong maunawaan nila ang bigat ng kanyang mga salita. Dagdag pa niya, kayong dalawa ay dapat ding mag-focus sa paghahanda para sa torneo habang wala ako. Saglit siyang tumigil at bahagyang tumingin sa malayo na tila pinag-iisipan ang mga susunod niyang gagawin bago muling magsalita. Ako lamang ang pupunta sa Central Plains sa pagkakataong ito. Kapwa tumigas ang tingin ng dalawang babae nang marinig yun. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagtataka at hindi paniniwala dahil hindi nila inaasahan ang naging desisyon ng second young master. Walang dagdag na paliwanag na ibinigay ang second young master at agad siyang tumalikod. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad palayo at iniwan ang dalawang babae na nakatayo lamang sa kanilang pwesto. Mula sa kanyang likuran ay dali-daling humabol ang dalawa habang sumisigaw ng may pag-aalala. Senior, ano po ang ibig ninyong sabihin? Halatang naguguluhan sila sa biglaang balitang kanilang narinig at hindi nila ito basta matanggap. Dagdag pa nila habang makikitang isang tao na nakaupo na nakatalikod sa kanila na senior. Sandali lang, senior. Gayunpaman, hindi man lang lumingon ang second young master at nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad. Ang taong yun ay si Nohagwan. Natahimik lamang na nakatingin sa mga ito mula sa di kalayuan. Walang mababasang emosyon sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang nagaganap. Pagkatapos ay makikita naman ang Guardian Hall. Sa loob ng bulwagang yun ay nakaluhod si Nohagwan sa harap ng isang matandang lalaki na may mabigat na presensya. Seryoso ang mukha ng matanda habang nagtatanong, kaya nakipagkita ang disipulong yun sa vice cult leader. Magalang na yumuko ng bahagya si Nohagwan bago sumagot sa kalmadong tinig. Opo, tama po yun. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang Guardian Hall Master, Yu Jongsin. Taglay ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, muling nagsalita si Nohagwan. At tila bumalik na rin siya patungo sa Central Plains. Bahagyang sumimangot si Yu Jongsin nang marinig yon. Makikita ang pagkainis sa kanyang mukha habang nagtatanong, nalaman ba ninyo kung bakit? Muling yumuko si Nohagwan at maingat na sumagot. Hindi pa po namin natutuklasan. Napaisip ang Guardian Hall Master habang marahang inilalagay ang isang daliri sa kanyang labi. Tila may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan habang pinagbubuo-buo niya ang mga impormasyong kanyang narinig. May nangyayari, bahagya siyang napapikit bago muling nagsalita. Kumilos ang vice cult leader matapos makapasok sa ating sekta ang disipulong yun. Lumalim ang kanyang pag-iisip habang sinusuri ang bawat posibilidad. Pagkatapos ay muli niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Nohagwan at sinabi sa mabigat na tinig. Mula ngayon, bantayan mo ang bawat kilos ng vice cult leader. Huwag kang magkakamali kahit minsan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Nohagwan nang marinig ang utos na yon. Tila hindi niya inaasahan na ganoon kalaking pansin ang ibibigay ng Guardian Hall Master sa usaping ito. Nang mapansin ni Yu Jongsin ang reaksyon sa mukha ni Nohagwan, agad siyang napasalubong ng kilay at nagtanong, may problema ba? Bahagyang pinagpawisan si Nohagwan at agad niyang itinuwid ang kanyang sarili. Pilit niyang itinago ang anumang emosyon na maaaring mabasa sa kanyang mukha bago sumagot. Wala po, susundin ko ang inyong utos. Nakatitig lamang sa kanya si Yu Jongsin sa loob ng ilang sandali bago muling magsalita. Huwag mong kalilimutan, Nohagwan. Bahagyang tumigas ang kanyang boses habang nagpapatuloy. Ang dahilan ng iyong pag-iral. Sa sandaling marinig ang mga salitang yon, biglang tumirik ang tingin ni Nohagwan. Tila may malalim na alaala o emosyon na nahipo sa kanyang isipan. Gayunpaman, agad niyang itinago ang anumang reaksyon at nanatiling nakaluhod sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang sandali ay makikita siyang malakas na tumalon mula sa kanyang kinaroroonan. Sa isang iglap lamang ay nasa ibabaw na siya ng bubong habang pinagmamasdan ang malaking palasyong nasa kanyang harapan. Marahang umiihip ang hangin at pinapagaspas ang kanyang kasuutan habang nakatanaw siya sa malayo. Nakahalukip-kip ang kanyang mga braso habang tahimik na pinag-aaralan ang gusaling nasa kanyang harapan. Iyon marahil ang tirahan ng vice cult leader. Nanatili siyang nakatayo roon habang nakatanaw sa palasyo. May kung anong emosyon na hindi maipaliwanag ang unti-unting lumilitaw sa kanyang mga mata.
Sandali siyang natahimik habang nakatanaw sa malayo at tila nilalamon ng kanyang mga alaala. Pagkatapos ay seryoso siyang nagsalita sa mahinang tinig. Hindi ko inaasahang makikita ko itong muli sa ganitong paraan. Unti-unting naging malalim ang kanyang tingin habang may isang mukha na sumagi sa kanyang isipan. Dagdag pa niya habang naiisip si Rime at ang mga pangyayaring matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang babaeng yun, pagkasabi niya nito ay muling bumalat ang katahimikan sa paligid. Tanging ang mahinang ihip ng hangin lamang ang maririnig habang nananatili siyang nakatanaw sa malayo at tila may malalim na iniisip. At dito na po nagtatapos ang ika-67 kabanata.